Sinagdotan guys, sumapala din pero hindi na nakikipag-away. Papantawag kami. Tayong dalawa mag-abutan, di ba? Ang tanong kasi, paano kung may rest back yan? Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman tayong another video reaction dito sa ating channel ng Marcos Stories. At ako pala si Martin, at hindi na naman tayo, napag-usapan natin ngayon na sobrang init dito sa social media. Awit Gamer versus Tomodachi Billiard issue. Tapos may nadamay na naman si Wangbu. May dugong umagos na may usapang kaso. At yun naman, may MMA fighter na humamon kay Tomodachi. Well, diretso na tayo rito mga stories, Hindi ko simpleng bagtagulan lang or lie, Ito ay usapang ugali, disiplina, content para sa cloud at accountability. Kaya kung gusto nyo ng ganyan opinion na diretso, walang bola at walang kampiyan, simulan natin. Pero bago tayo magsimula, i-explain ko lang sa inyo kung pinilit ko itong VR video reaction instead of random reactions on hashtag RBR. Kasi mga stories, yung i-ano ko lang sana na hashtag RBR, ang daming restrictions sa akin ni YouTube. Ang daming na parang every time na pag nag-upload ng video, yung sa content ko, na finalized, na exported na, ganito ganyan, na render na. Pagdating sa sa uploading na ko sa community guidelines, talagang hinaharang talaga. Gawa kasi ng medyo violence kasi, 'di ba? Ganun talagang maselan yung sa YouTube. Kaya inaalagaan siguro yung mga yung mga community guidelines. May sila. Kaya apat na beses ko ng na fourth take ko na to ganito, ganyan talagang wala kahit sabi ng i-censor ko pa yan, nadadali din ako. Kaya, nainis ako. Pasensya na kasi hindi ko pwedeng ang ginawa ko lang i-VR ko lang to. Pero kailangan natin pag-usapan ito. Okay? So, mga stories, yun lang, ginawa ko na lang, i-in ko na lang kay Kaalaman, i-refer ko na lang ito. Full credits na lang ako kay Kaalaman dito, para, pag-usapan natin itong issue na ito ni Awit Gamer, tapos Tomodachi, tapos yung MMA fighter, di ba? So, ngayon, talagang mas, mainit na kwento. Ito, mainit talaga silang kwento, Kasi, ito si Tomodachi, meron siyang, 122k followers sa Facebook. At ito naman, hindi siya bago sa gulo, Nag-viral siya nung sinugod siya ng isang lalaki sa gym. Bakit kasi binash siya, pati yung pamilya niya, nidamay sa away. Naalala mo yun? Diba? May screenshot pa ng conversation nila at sabi nila sa gym, puntaan mo sa gym, ganito, ganyan. Buhatin na namin yung English na barbell. At sabi siya, Tomada, sure ka? Talagang pinunta sa gym, talaga. Na nag-light pa yun, Binuksan naman sa bahay, sa level light, ayun, hindi na natuloy yung boxing dahil tumiklop na yung lalaki. Yan, fast forward naman sa June 7, Kaya, yun yung content niya dito. Ngayon, panoorin natin. Medyo baka, panoorin natin sa, ito. Ako doon, ayan ba? Ay, hindi pa yan. Hindi natin. May nabasa ako Ito. Tomodachi. Ayaw, may napasan sa bintaran. Alam mo pala, hindi mo kasi maganda yung ginagawa mo. Pero dito ka, sige, isa tayo, bumula ka naman Sige, sinabihan kita natin, ayaw, pumunta ka sa address ko. Pero ngayon, napalayo mo ko, bigay mo address mo. Pagkatang namin, nakapag-usap kami, hindi ko yung gusto ko kausap. Yung tinatagpo ko, pa naman. Yung magaling, saka lang yung katawan. Papasukin nyo dito, para matapos na. Ngayon, itag nyo, papasukin nyo si Boss Dang. Si Boss Dang mo, si Wolf Palomar. Wolf Palomar, pindutin mo lang yung 4 na back sa lower left, then doing right. Maging sa'yo ito, tao mo, pare. Ngayon,
harapin mo yung isasampang kaso laban sa'yo. Bago tayo tuluyang mapalaban sa issue, ay maratot lang siguro natin kilalanin ang mga taong nasa likod ng mainit pang issue na ito tungkol sa pagsago ng isang content creator sa kapwa niya, influencer. Naaalala niyo po ba si Awi, yung influencer na nalulong sa sugat tapos nag-iiyak-iyak sa camera at hindi ng tulong sa kanyang mga fans? Kaskas na sa akin yan, Dawit. Noon ay nangako na ito sa mga followers na hindi na ito babalik sa pagsusugal dahil sa laki ng kanyang naipatalo. May utang pa ako, pre. Maraming utang. May foreign girls. May utang ako kay foreign girls. Oo. May utang ako doon, pre. Ayan ba? Hindi ka pa sila lahat. Oo. Nagbenta pa siya noon ng pag-uong bilang tanda ng kanyang pagbabago. Ito naman, itong ito dyan ng ano. Well, wala ako sa sa pagbenta. Wala masama. Pero ang problem kasi, papatok ba sa business mo? Sa pamamagitan ng bagoong? Sa issue, kasi yung issue noon, sariwa pa. Diba? Kaya nagiging, kahit anong gawin mo, anong business mo, maapektuhan rin yan. Bagong ni, ano, Kalnawit. Page niya lang yan. Page niya dyan. Paano yan pa? And well, what do you expect sa taong ito ngayong 2026 ay nagpalig loob at patuloy pa rin siya sa pagpupromote ng sugal. So, gusto mo ba ng legit site na madaling manalo? Ito, kakapalto ko lang, oh. Pero hindi yan ang pinakatumpok ng ating kwento, kundi ang kanyang sugal pa rin naman pero sa pamamagitan ng pustahan sa larong bilyar. Noong isang araw, June 7, nang ikasakang laban nila ng kapwa influencer din na si Tomodachi. May 122,000 followers ito sa Facebook at kung hindi siya pamilyar sa inyo pari, ay unang nag-viral si Tomodachi dahil sa pagsubok niya sa isang lalaking nag-gym. Ito ay matapos siyang ipash bilang isang influencer at idamay pa sa kanilang away ang kanyang pamilya. Heto ang screenshot ng kanilang conversation. Sabi nung nasa gym, ngayon mo pupuntahan dito sa gym namin. Ngayon mo ako puntahan, ito yung sa customer. Ngayon mo ako puntahan dito sa gym namin para ikaw buhating namin imbes na barbell OGAG PI. Tukuhatin namin, imbes na barbell. O gag, tangit. Kung matapang ka at malapit ka, sige nga, punta nga dito sa gym. At malapit ka, sige nga, punta ka dito sa gym. Huwag puro maliit pa. Or puro maliit palagan mo, kupal buong pamilya mo. Okay. Mo, o gag, kupal, buong pamilya mo. Heto naman, ang naging tugon ni Tomodachi sa sinabi ng nag-gym. Haha. Ayan, sure ka. Anong name ng gym? Baka puro ka intro ha. Total, alam mo naman saan kukunin yung inis ko. Dinadami na naman pati pamilya. Okay, katula muna tayo today, sure ka. Okay, sige. Nang inis ko, idinamay na o patulan muna tayo today. Sure ka ha? And boy oh boy, inabukasan ay lumusog si Tomodachi sa mismong gym kung saan nag-gym yung taong ito. Panoorin natin. Ako mga kapit, papatunayan kung ulitin nyo. Tignan mo gagawin ko dito, ha. Tignan natin kung papalag talaga ng mga basher na to. Papatunayan tayo ng isa. Anong nangyari? Alam ko yung gym yan, alam ko yung gym yan. Ang dapit dito yan. Ang daming galit. Tignan natin yun. Punta na ako sa gym, tignan natin. Ito yung mga kaibigan, dito ngayon. Ganito na talaga yan. Sinugot talaga eh, no? Dito lang kaya, dito lang. Ano mangyari? Kami lang. Ano ba? Ano? Yun. Ano lang ba? Ano? Hindi ka makikita. Now, ipopost ko lang muna dito sa clip dahil hindi ko po pwede ipanoodin sa inyo dahil baka matulogan tayo ni YouTube. But believe me when I say, Di ba? Mga stories, no? Short muna tayo. Kahit sabi natin YouTube na. Ako naharang eh. My goodness. Ano ba? Minsan na-stress din ako eh. Alam mo yun, minsan natatabunan kay Sir JB, natatabunan yung sa AC Boy Garage. Tapos na-check kasi yung oras. Diba? Lalo na sa pag rendering ako sa competition. Naubos yung oras ko. Mahal pa naman yung renta doon. Sorry, pero yun. sobrang satisfying na panoorin ang video ito na kumpiyang nasibig lang yung basher, left and right, gamit ang kamay ni Tomodachi. Ang ending ay hindi na tumuloy sa boxing, yung nag-gym at walang nangyari. Wala naman palang tira yung tao, pa-gym-gym pa at naghamon tapos nung pinuntahan, ayun, tumiklog na bigla, tanggal yung kanyang kakulitan at yung kanyang kayabangan. Ano yung kamp mo naman yun?
Ano ba yung ako na? Hindi sabi ko sa mga passion natin, na yung ganyan, yaman ng amo, pesa ng ganyan. Buti ito sa akin buti walang may dalang yung dahas o weapon. Diba? Buti matapang ka doon. Kasi kung hindi, pwede kang madali dito. Kahit sabihin mong ikaw lang tapos may kasama kang yung taga-video, pwede kang madali dito. Okay? Well, I don't, ang sa akin lang is, ayoko kasi nagkaroon ng ganyan violence. What for sa mga, sa mga, sabihin natin mga bashes, talaga may, kung may, may bitaw, di ba? Let's say, meron siyang weapon, ganito, ganyan. Paano yun? Lalo na, what for sa mga, alam yun, naabangin ka sa labas, ganito, ganyan. Paano yan? Di ba? Diba? Ano lang pala mangyari pag wala nang ganyan, wala rin eh. Diba? Nabigla pa siya, di ba? Hindi na sukat akala niya pupunta ko siya, akala niya naluloko ko. Wala tayong magagawa, pagkabasya talaga, ganyan lang, ha? Trending pa nga noon, yung kasabihan, hindi sayang yung tato dahil kung si Baste Duterte na maraming mga tato sa katawan ay hindi sumipot sa naging boxing nila ni General Torre ay itong si Tomodachi ay personal talaga na pumunta sa gym. Ano yung tamang yun? Hindi na ako na. Mabilis nyo naman na makikita ang video niya sa Blue App. Okay. Ano yun? Ngayon, andito na tayo sa pinaka-latest kung saan yung dalawang tao usapan natin. Yung tinutukoy ko recently noon. Okay? Medyo matagal na yun. Siguro sa kabilang channel ko, i-take ko. Yun. Si Awit at si Tomodachi ay nagtatagpo hindi nga lang sa boxing kundi sa isang billiard match. Di ko natandaan kung saan anong content ko yun. Basta na content ko na yun dati pa. Oo. Yung wala pang script yun, iniisip ko pa yun. Dito ay naghabunan ng dalawa, si Tomodachi at si Awit. Panoorin natin. Ako lang din mga tayo lang mga patanga. Ano na balik ka? Marami lang ako dito, pre. Tuduhan ko yung ganda sa akin, Jordan. Abutin sa akin, pre. Mga yung gusto nakita ng malaban mo. Di ba? Dahil yan, ako sa'yo yung nilagay sa akin. Ano pa lang, Awi? Tagal na ako ng bugo na yun, matagal na. Ay, naaway si Hindi, Awit. ano naman ginagawa sa akin, di ba? Paano naman pansin kita? Pero syempre, ngayon, meron na. Sila Jordan, tropang digit ko yan dito sa Kayokan. Hindi nakikipag-away yan, sugal. May hindi pang sugal yan, lalo sa basketball. Sa bumayo kami dalawa, so pero hindi nakikipag-away yan. Pero kung para sa'yo, mas may mga yan. Alam ko yan, alam ko mga kuya ko yan. Pati sila Kid, lahat yan, sila Jordan. Hindi pa kami nagko-content ng ganito. Ngayon, naghahabong kang ganyan, ako na lang. Di ba? Sila Jordan, kahit sumapalagan, pero hindi yan nakikipag-away. Di ba? Babanta kami. Tayong dalawa mag-abutan. Di ba? Ang tanong kasi, paano kung may, may rest back yan? Gari ka dito. Kasi may, alam mo naman kasi medyo mahutak yung mga, alam mo yun? Tayong dalawa mag-abutan, huwag ka nang mag-abutan kung sino-sino. San sa kainta? Sabihin mo, bawat kanto, alam ko yan. San sa kainta? Hanggang antipulong, hanggang sumulong. San ka sa kainta? Ako lalapag sa'yo, ha? Tag mo yan sa iyang bog. Aabutin pa rin. Sige, tingnan natin kung sino aabutin. Sabi lang maganda, mag-abutan tayo ng ano. Sige, tayong dalawa. Magbigay tayo. Hanggang umaga, wala mong problema. Ha? Sige, tag mo yan si Awi. At ayun, alam naman natin, napatpatin si Awit at sa unang tingin pa lang alam na walang tira kontra kay Tomodachi. Kaya, Kung totoo si Awit, tiklop to eh. Sorry sa akin. Tiklop na yan sa akin to. Si Awit. Oo. uwi ito lahat sa bilyay. Pero pag ako kinantil na dyan, tol, maniwala ka namin. Hindi ako nag-video. Kahit ano nga kalaki, kung ako kakabiin mo, maniwala. Ilagay mo sa comment section yung address mo. Ayos. Relax na. Ayun na guys. Ako magbibigay ng partida sa isang bilyar. Kung ready ka, ngayong araw, kasi ngayon lang ako available tol, ngayon lang ako free ngayon tol, dahil marami akong ginagawa sa buhay ko, hindi lang ito akong nasa buhay ko. Kung available ka ngayong araw, ako dadayo sa'yo, ilagay mo sa comment section yung address mo, ha? At dadayo ako sa'yo. Ngayon na, dahil saan mo gusto. Saan mo gusto dyan sa lugar mo. Basta lugar mo, dadayo ko basta lugar. Pero pag ako, pinanting mo dyan tol, maniwala ka namin. Hindi ako nag-video. Kahit gano'n ka kalaki, kung ako kakagaling mo, maniwala. Personally, pag ganyan yung mga banta, well, ang sa akin lang is pwedeng threat yan.
threat. Kaso nilang iaamin ko sa kanya. If ever may magbabanta sa akin, for example, na, sige, amunin kita, ganito, ganyan. Bobo ka pala eh. May ganyan lang. Baka, ko lang yan. Hindi ko siya amunin. Kaso, amunin ko siya sa kanya. Yun lang. Aba, ang tapang ni Amita. At ayun, noong isang araw, June 7, ay naging opisyal ang kanilang laban. Ito ang kanilang naging fight card, billiard match, Tomodachi versus Awit Gamer, June 7, 2026. Saranay Legends, Bar and Grill. Tumupad sa usapan noon si Awit at naglaro nga sila ng billiard. And knowing si Awit Buddy ay may pustahan sila dito sigurado na nagkakahalaga ng 110,000 pesos. Billiard, okay. Stahon. Ano? Yun ang And yun ang bali, hindi ko na kayo pupuliin sa panonood ng kanilang naging match. But long story short, ay sa unang round ng kanilang billiard match ay natalo si Awit. Dito ngayon sa pagkakataong ito ay bilang nagkupal ang isa sa mga dalang kaibigan ni Awit Gamer na isa rin content creator at komedyante. Wala nang iba kundi si Wangku. Ito, si Wangbo. Huwag na yung ay. Huwag mo yan dito. Napatakagitan ng maayos at Sa ilang mga litrato at video clips na mapapanood ninyo sa online ay makikita kong tila binubuwisig niya si Tomodachi. Siguro pati paano mawala si Tomodachi sa diskarte ng laro, lalo na unang natalo. Ang kanyang kaibigan na si Awi sa mga video at litratong nagkala ay makikita kong hinahawakan niya ang tako, nagpapapicture at madalas ay ginakausap niya itong si Tomodachi nang walang dahilan. Sigurado ay ginagawa niya ito para mawala sa concentration si Tomodachi at para manalo naman si Awi. Marireport sa match na ang ingay pala talaga ni Wangbo na siya iginainis palalo ni Tomodachi. At ayun, Ayun. maghalo na nga ang balat sa tinalupan ay walang pakundangang tinako ni Tomodachi si Wangbu sa Ganun. Pa. Ganun ba yan? Pa. O pa. Ganyan. Ganun ba yan? ito na hindi ko pwedeng ipakita sa inyo ay nagkalat ang bilguan sa sahig na wali Inugo. Ang galing mo yung reference mo kawan. Nice. Full of entertainment. Imagine mo na lang yun, mga stories na alam mo, ganyan, yung sa, yung sa wrestling, yung alam mo yung sa wrestling, yung kay Triple H, tapos hawis na siya, parang ganun, bah! Tapos dubuan. Yeah. at pumlakta itong si Wangpo na critical hit yata ni Tomodachi. Ngayon, ito naman si Awi ay imbes na unang umawa o tumulong sa kaibigan ay mas inuna niya pang kumik ang kanyang cellphone para i-vlog ang mga nangyayari. Dinala kalaunan sa hospital si Wangpo at stable naman ang kanyang kalagayan. Malayo sa bituka ang nangyari sa kanya. Imagine mo na lang yung nangyari doon sa hardcore match, parang yung sa WWE. Parang ganun. At eto na nga pali ang aftermath ng mga pangyayari. Isang araw, matapos ang insidente, ay naglabas ng pahayag. Ang dami kasi, cooking mo kasi. Pagkabilang pani, unahin nating pakinggan yung kay Tomodachi. Yun mga tropa, wala naman dyan. Ibigay lang tayo ng opinion sa nangyayari kahapon. Una sa lahat pala, salamat nga pala sa paggawa niyo dito, Awit. Naging maayos naman yung laro natin at nanalo ko. Ano man sabi sa rules? Nampas mo kasi. Nice game pa rin. Yun nga. Yan pa, mahal to, si Wangbu. Yung Wangbu na yun, kasi ang unang pagpasok niya pa lang bumubulong na gusto niya, bigyan mo siya ng content, murahin o kaya sampalin. Ngayon, dalawang beses ako nilapitan, ganun ang sinabi niya. Tumanggi ako. Sabi ko, wala sa postura kasi bigla to, tapos mali ng away. Ngayon, akala ko okay na. Nung makakadalawang bote na kami ng Jack Daniels,
kumukulit na, talagang makulit na. So, bandang huli, sinita ko na siya. Kasi ang kulit niya, ingay eh. Sabi ko, Wambo, yung boss dito nanonood ang ingay mo. Bigla yung salita ng, paano maging maingay niya? Pakilam mo dyan sa boss mo. Bigla yung boss yan, gumalo na. Saka ako lumapit, saka ako nakataw siya. Yun yung buong kwento nun. Dapat yung scripted talaga, kasi ayoko kasi ang bilyar yun. Ang pangit naman ng bilyaran, tapos bigla may suntukan. Una sa lahat, yung may-ari ng bilyaran, ayaw ng ganun. Oo nga. Oo nga. May point nga naman. Hindi kasi pwedeng yan eh. Hupal eh. Kasi nga, nakuha niya pa yung gusto niya, talagang iinisin niya pa ako, nang bastos parang gano'n. Hindi naman pwede yung gano'n, di ba? Kasi naman, talaga naman gawin yan, di ba? Maraming paraan, wang po na, pwede tayo maging ganyan. Kung gusto mo ng gano'n, sa paling kita, wala namang problema para magkaroon ka ng content o kaya followers. Anong kwenta? Tutulungan kita kung gusto mo yung gano'n, pero hindi yung gano'n pang maraan na makabastos ka pa. Pwede naman ako ng bastos mo, pero siyempre, doon yung boss mo eh. Lahat ng kinain natin, at kainan natin, sponsoran niya. Babastos yung mga gano'n, di ba? Nalapan tayo ng maayos, babastos yung mga gano'n. Pero di ako sisigil ako yun dahil ang bastos yung mga pati na yun. Kami, hindi kami tatapos ng maayos yung bilyar. Pati ikaw, kulit mo. Yun lang yun, tropa. Sana matuto ka sa ginagawa mo. Sige. Ito man ang masasabi ng panig ni Awi. Naglalaro kami ni Tomodachi. Tomodachi. Okay, number one. Okay, ganito yan. May pustahan kami, 110,000. Okay, ano ko? Ngayon, nag-rematch kami. Eto si Wangbu nangungulit. Totoo, mali mo. It's just your fault. Nakulit siya. Pinagsasabihan siya ng mga tao doon. Ay, naman yung kusgan siya. Mali niya talaga yun. Nangungulit siya, guys. Mali niya talaga yun kasi nang kinukulit niya si Tomodachi, hindi siya pinapatulan ng Tomodachi. Okay, mali si Wangbu doon. Kinukulit niya yung mga big boss doon, si Wangbu kinukulit niya. Okay. So, ganito yan. Enough na yun para pagsabihan mo si Wangbu na tumigil na. Hindi siya kupal. Komedyante siya eh. Guys, hindi siya kupal. Komedyante siya eh. Mabasta na. Komedyante, kinukupal mo in the middle of the game? Ay, ayos ka lang. Awit. In the middle of the game, kukupalin mo. Saan na nga lang yan? Pag sa tournament yan, ban ka dyan eh, di ba? Pagkadalan sa akin, sobrang bait ng tao nito. Makulit na siya, sinasaway na siya ng Tomodachi. Kasi okay naman kami ni Tomodachi. Maayos na kami niya, nag-uusap na kami yan eh. Okay? So, nagbibilyar na nga kami eh. Di ba? Friend na nga kami, di ba? Okay, so okay na. So, eto na nga, nagpapatawa lang si Wangbu, nagko-content siya. Okay? Malungkot na nga, ang boring, so nagpapatawa si Wangbu. So, siyempre, ang mali ni Wangbu, nangungulit siya kasi pustahan mo. Nangungulit siya. Akala ko enough na. Alam mo, pustahan, 100K, men, ang laki nun. Tapos mangungupal ka, tratado ka rin eh, no? Seryoso yung laban yun. Ano ka ba? My goodness. Si Wangbu. Sabi ni Tomo, huwag maingay. Tapos sabi niya, paano nang maingay, pre? Paano nang yun na, doon na niya kami si Wangbu. So, pare, mali. Maging nga siya sa pare. Ngayon, harapin mo yung isasampang kaso natin. Sa'yo na pala, bakit niya? Ayan, kaso na. You see, sa ginagawa Ayan, physical injury. Yung mangyayari na yun, kakasuhan. ni Tomodachi dahil pangalawang beses niya na rin na nasapot siya sa mga away dito sa social media ay tila marami na rin ang tao na nayagapangan sa kanya na tila ba naghahari-harian siya sa social media, matapang, matigas at talagang palapa ang kanyang persona sa internet. Ang ilan ngayon na may mga tira rin ay biglang hinamon siya na kaanin sa isang formal na laban kay Boxing Manyang o MMA ang kanyang katapangan. Malitaw kasi na bigla ka na lang mananako o lulusog sa isang maliit na tao na hindi mo kalibet tulad ng dalawa niyang binigwasan. Kaya ayun, isa sa mga humahon ngayon kay Tomodachi ay si Mark Palomar na isang MMA fighter. Sinabi niya sa isang post, "Sus, akala mo talaga napakaangas at napakatapang mo na sa mga ginagawa mo. Hindi Tomodachi, kundi Tamodachi daw. Huwag ka noon. Sa totoo lang, dami nagagalit sa mga pinagkakitawa mo. Sa akin ka lumapit ng kumantay, paningin ng mga nag-idol sa iyo. Huwag kang pumatol sa mga maliliit lang." Heto pa ang isa kung saan video message naman para kay Tomodachi ang ipinabot ni Mark Palomar. Panoorin natin. Coach, may nabasa ba? Yung clip mo na kanita, Tomodachi? Ayaw nga nang pasala ako. Sa bilyaran. Ano mo pala, hindi mo kasi maganda yung ginagawa mo. Kahit sabihin natin na kayo ng tao, mali pa rin yung ginagawa mo. Mga nangakampas ka. Pre, nakainom yun, wala sa katinuan. Yung mga ginagawa mo kasi, pao yan. Sa social media ka, nakukontent ka, para sabihin lang maangas ka eh. Di ba? Pero dito sa, sige, sila yun, mumula ka naman eh. Sige, sinabihan kita natin, dahil pumunta ka sa address ko. Pero ngayon, napadayo mo ko, bigyan mo address mo. Pumunta ka natin, ano masabi mo? Ate, sasunta ko yan. Tulog ka na yan. Diba? Hindi na naman, kasi hindi ko sa'yo. Matain ka lang. Huwag mo sabihin na, sikat pa rin, sikat ka ba?
Aba dalaang balls ni Tomodachi ay hindi siya nagpasilda. Gusto niyang lumaban at sukati kung hanggang saan naabot ang kanyang lakas. Grabe, no? Grabe talaga, ano? Parang nangamunin niya, no? Pati sa MMA fighter, oh my goodness. Yes. Dahil pa ang ano, yung Battle of the YouTubers, basta hindi. Pwede bang rice nyo? Yung Battle of the YouTubers. Yan, pwede yung pagkatitaan yun. Organized, di ba? Di ba? Ay, no. So, ayun. Grabe. May bagong issue talaga na, no? Mark Palomar. Hindi, parami natin yung live para ano? Para matapos na to. Tag nyo si Manuman, para matapos na to. Para ano, pinubuhi-buhi ako ng tao natin, no? Sige, patalin nyo dito. Dito na kami mag-usap para matapos na. Puro kayo tag-tag sa Palomar, di mo lang. Tag nyo dito, patalin nyo dito sa live. Para matapos na. Hindi na may adin kay Palomar. Sige, tag nyo dito, pasukin nyo dito sa live. Pag-usap kami dalawa para matapos na. Dito na, para mabilis. Saka tayo magkwentuhan. Nasaan si Paul Palomar? Sultan, matapos niya, di ba? Ang laki ng katawan niya. Hindi, dito sa live, ano? Papasukin nyo dito. Tara mag-usap kami. Hindi ko yung gusto ko kausap. Yung kinalad mo, Paul Palomar. Yung magaling, saka malaki katawan. Papasukin nyo dito, para matapos na. Ngayon, itag nyo, papasukin nyo si Boss Dam. Si Boss Dam o si Paul Palomar. Ano? Paano? Paul Palomar, pindutin mo lang yung 4 na back sa lower left, then join right. Yan. Ulitin ko Paul Palomar, pindutin mo yung 4 na back sa lower left, then join right. O yan, nawala na. O yan na. Pinapunta ka. So ayun, tapos na ang billiard match nilang dalawa ni Awi. Panalo sa Tomodachi. Waiting na lang tayo sa kung itutuloy nga ba nila yung kaso. At habang naghihintay Okay, so yun nga, natapos yung billiard match na yun nga, sinabi niya na panalo dito si Tomodachi, natalo si Awi doon. Naghihintay na lang ngayon itutuloy yung kaso isasampal laban kay Tomodachi. No? At ang huling hinihintay sa kaso, isa pang inaabangan nila yung kung matutuloy ba yung ni Mark Palomar versus Tomodachi. So, sa video na to, ito sinasabi na kabang-abang ito kasi sa unang tingin, parang match silang dalawa sa laban. At yan, mga stories, yung buong kwento na to, base sa video ni Kalaman. Ngayon, tignan na natin yung mga, okay, so, ito yung mga comments dito, Sabi niya dito, kasalanan si Wang Guyan. Ilang beses na siyang pinagsabihan, hindi tumigil. Asahan niya, bilak-bilak. Okay, tapos sabi niya, kahit gaano kakulit ang tao, hindi pa rin rason. Yan para saktan mo. Kumandyante yun, nagpapatawa. Ito naman, ang totoong kupal dito si Awit, kaibigan niya yung dibuhan niya sa site, tapos ang unang ginawa niya, kinuha yung cellphone para mag-vlog. Seryoso ba yun? Okay. At ito naman, so 100k sa pustahan sa ganitong halaga ng pera ang asahan nyo sa gulo. Dito laro-laro. Ito naman sa mga tao kasi akala joke time. Pag nasaktan na, sa kanyang matutor si Tomodachi sa mabiyan ng paukin, hindi na kanya. Ito naman yung sa side na ni Mark Palomar, ito yon. Ito yung tamang laban ng MMA fighter versus street fighter. Sa matagal. Well, dito natin makikita tunay na tapang ni Tomodachi. At may mga 11 heavens din, sabi niya, makakalungkot ganito yung contest sa Pilipinas, nag-aaway-away pa sa views at followers. Saan napupunta content creation? Yun nga. Ito last na lang to, siguro. Ito, sabi niya, lahat kayo ng issue na to na walang kwenta si Awit, wala. Walang kwenta sa awit. Subalero at plastic na kaibigan. Suwambong makulit na walang tigil sa Tomodachi, violet na nagmamangang slot type at ng problema. Okay. So, yun lang, ang dami kasing forms dito. Ayun, kasi pinipili ko lang. Ito mga stories, opinion ko kasi dito, Walang akong tinapanigan, wala akong kakabi dito, So, yun lang, stay dito po lang ako dito. Ito about sa 100 pesos, yung 110 pesos, 110,000 K, Isipin niyo na sa hirap ng buhay niya, may mga pamilyang buong taon at
sahod na hindi umaabot sa ganyan. No? May mga OFW na ilang buwan na nagsasakripisyo lang makapagpadala ng ganyang halaga. At dito, pinaglalaroan lang sa bilyar. At kapag ganyan kalaki ng nakataya, no, mga stories, no, sabihin natin ganun kahalaga, okay? Let's say 110k pesos. Kasi baka sabihin nyo sa comment section, ay baka 10,000 lang o 50,000. Pero talaga natin yun, okay? Pag ganyan kalaki ng nakataya, okay? Masters, ang billiard table ay hindi na laruan. Arena na yan, okay? Battlefield na yan, okay? Hindi mo pwedeng i-treat na pa-cool lang o para sa content lang, okay? Kaya sa totoo lang, no, sa lahat na nangyayari, ang init ng ulo, ang pananako, ang gulo, lahat yan predictable sa ganitong setup, no? Kasi kapag pinaghalo mo ang malaking pera, alak, ego, at saka yung social media, sasabog talaga yan. Hindi man ngayon, bukas, at sumabog niya, di ba? Pero ang tanong ko dito, no, bakit 110,000 ang pustahan? Sabihin natin gano'n. Para sa content, para sa clout, para patunayan kung sino ang mas magaling. Mga stories no, sa ganitong klaseng pustahan, no, walang mananalo sa totoong buhay, okay? Kahit sino pa ang manalo sa bilyar, lahat tayo pagdating sa consequences, di ba? At saka yung sige, mga stories na, aminin natin na malisiwang ko dito. Ang punto kasi dito, hindi na kailangan i-debate yan. Ilang beses na siyang pinagsabihan na tumigil. Hindi lang si Tomodachi, no? Pati yung mga tao sa paligid. Pero hindi siya tumigil. Nangungulit pa rin. Okay? Nagpapatawa pa rin. Nahawakan pa rin yung billiard cue. Kinakausap si Tomodachi na walang dahilan habang naglalaro. Okay? So 110k sa match. Seryoso ang usapan, di ba? Seryoso. Hindi yan comedy bar, hindi yan open mic night, hindi yan showtime, hindi yung it's showtime, bustahan yan na may tunay na perang nakataya. Tsaka sabi nga pa nga sa video, simula pa lang gusto niya maunang content. Bumubulong daw na gusto niya bigyan ko siya ng content, murahin o kaya sampalin. Diba? Mga stories, no, kung ito ay lumapit sa isang taong kilala sa karahasan, at sinadya mong inisin para lang magkaroon ka ng content. Anong aasahan mo? Bulaklak? Award? No. Pero ito yung punto ko kasi dito, no? Kahit gaano ka pa kakuli, hindi justification. Yun hindi justification yun para saktan ka. May mga taong nagsasabing deserve daw ni Wangbo, no? Ang nangyari. Well, I beg to disagree ako dun. Hindi ako sangayon dun. Okay? Walang tao na deserve na ma-hospital dahil sa pagiging makulit. Pwede mong paalisin, pwede mong i-ignore, pwede mong kausapin ng management para i-escort siya papalabas. Ba? Pero yung manako, pwede na yung kaso, yung manako, pwede na yung kaso yun Played a stupid game, won a stupid prize. Totoo yan. Pero ang manako ay may accountability din. Hindi pwedeng binibis kasi ako lang yung sagot. Okay? Tsaka yung mga stories, no, amangin ko, no, may respeto ako sa tapang ni Tomodachi sa isang aspeto. No? Hindi siya puro salita, no? Hindi siya keyboard warrior. Kapag ginamon siya, arapin niya. Kapag sinabing pumunta. Yung sa gym incident, yung kanina, yung pinakita, may mali doon yung basher niya. Inisulto yung pamilya niya at pumunta talaga siya. Hindi lahat ng ganyan lakas ang loob, ha? Sa billion match, nanalo siya fair and square. Pero sa malaking pera ito. Mga stories. Ang tapang na walang control ay hindi tapang. Kabarurutan yan. Okay? Kabarurutan yan. Ang pangalawang beses na ito, Tsaka pangalawang beses na yung nasangko si Tomodachi sa physical na karahasan.
dahil sa online at saka personal na confrontation. Yung una sa gym, di ba? Tapos yung pangalawa naman yun sa bilyaran. Yung sa dalawang pagkakataon, no, pinapatulan niya, no, sa mga tao mas maliit sa kanya. Yung sa gym, ordinaryo ng Gigi lang, si Wambong, komedyante. Mga stories, no, kapag ang laban mo, pababa lang, no, hindi yung strict, that's a B-word yun. Hindi ko pwedeng sabihin yun. B-word yun, okay? At isa pa, no, nanalo ka na nga sa bilyar. Nakuha mo na nga pera. Nanalo ka na ng pustahan. Bakit kailangan pang manakaw ng tao? Para saan? Para patunayan na matapang ka? Hindi. Kasi para i-prove na mas magaling ka? Hindi. Di ba? Ang na-prove lang niya dito, walang self-control. Walang taong walang self-control dito, no. Mas delikado pa kaysa sa taong walang tapang. At yung defense niya na bastos kasi, may kinukulit kasi, gano'n. Mga stories, no, kung gano'n lang kadali yung trigger mo, magiging problema ka sa bawat lugar na pinupuntahan mo. Kasi sa buhay, laging may makulit, yes. Laging may maingay, no? Laging may bastos. Hindi mo lahat pwedeng takutin yon, okay? At saka, itong opinion ko kasi, no? Mr. Tomodachi, okay, o siya na lang. Kung totoo ang tapang mo, patunayan mo sa tamang paraan. Hindi sa bilyaran, okay? Hindi sa komedyante, hindi sa MMA fighter, na kasing laki mo, doon natin makikita yun. Okay? Ito naman kay Amit kay naman mga stories, no? Ito yung pinakamasakit na opinion ko sa buong issue na to. Ito yung sa tingin ko ay hindi ganong pag-usapan na, pero dapat natin pag-usapan yun, di ba? Ito si Awit Gamer na pinakamalaking red flag sa akin. Noon pa lang, okay. From the promoter ng suga into ganito. Ito yung involved na nito eh. Hindi dahil sa billiard marks, hindi dahil sa nanalo siya. Hindi dahil natalo siya. Kundi dahil sa dalawang bagay na yun. Una, yung vlogging habang nagduguan sa kaibigan. Mga stories na isipin nyo, kaibigan mo, kasama mo, kasama mo, tropa mo, bumagsak sa sahig, tapos duguan yung mukha. Ganyan. Nagkalat ng liquid at saka ang instinct mo ay kunin ng cellphone at mag-record. Hindi mag-first aid, hindi umawat, hindi tumawag ng ambulansya, hindi tumakbos para humingi ng tulong. Pero ginawa mo, nag-vlog. Ano yun? Content mo na bago tao. Followers muna bago friendship. Views muna bago buhay. So ganyan ng klaseng kaibigan na si Awit, no? Wag na lang. No. Mas mabuti pang walang kaibigan kaysa ganyan ng kaibigan mo. My goodness. At kung ito yung values na ina-admire ng mga followers niya, no? Malaking problema yan. Okay? Pangalawa, yung broken promises sa Gasol, naalala ko ba yung umiyak sa camera? Kanina yung umpisa-pisa, humingi ng tulong, nagkaroon ng nagbago, nagbenta ng bagong bilang simbolo ng reform, no? Tapos ano yun? Nag-promote na naman ng Gasol. Bumalik sa dati, di ba? Pastores, yung luha niya nun, performance lang yung PR yun, man. Okay, yung bagoong, props lang yun, yung pangako, slip lang yun, okay? Hindi kayo kaibigan ni Awit yan. Hindi kayo supporters, no? Content kayo para sa kanya. Kasama si Wang doon. At yung pala niya, pagkatapos sa incident, lukewarm para hindi alam kung i-depend ba si Wang Bo sa amin mali, no? Well, mali niya is your fault, yes, pero hindi siya kupal. Yan yung
yung sinabi niya, may support, yung hindi siya kupal, kapatid siya, mabait ang tao. Ah, bro, Brad, iliin mo kung mali, sabihin mo mali yung buo. Kung i-defend mo, ipaglaban mo yung buo. Yung ganito fence-sitting na payag, mas walang kwenta yung kaysa dalawang nag-away. At saka yung kay Mark Palomal, no? Well, sa akin yung sa MMA fight, no? Umamon yung kay Tamagotchi, no? Sa tingin ko, tama na punta na isang bagay. Kung gusto mong ipakita na matapang ka, marap ka sa kapantay mo. Huwag yung mga hindi mo kalitin. Yung sinabi niya dito, yung huwag kang pumatol sa mga malilit na sa akin lumapit ng para pumantay. Yun, masakit yun. Pwede yung yun. Totoo. Madaling maging matapang sa taong alam mong mas malit sa'yo, no? Mas mahinga, hindi trained, no? Pero ang tunay na tapang ay sumusubok sa sarili laban sa kapareho o mas mataas pa. Imagine mo, enemy fighter yan, ngayon, si Tamadachi ay natanggap niya yung laban at tumarap siya sa ring laban kay Mark Palomar. Well, natutusin no, isang legit na MMA fighter ang trained sa marunong lumaba sa kasing laki o mas malaki pa sa kanya. Well, doon ko siya, totohanan irerespeto, okay? Pero kung iwas-iwasan niya, kung may excuse siya na, busy ako, o yung hindi ko ka-level yan, o yung pakitaan ko lang sa live, well, confirm na pang-BB word lang talaga ang tapang nito. Okay? Isa pa, iba ang accept sa live stream kaysa sa accept sa loob ng ring. Sa live stream kasi, comfortable ka, nasa bahay ka, katulad ko, yun, nasa bahay, nasa may set ako, may TV, ganito. May audience ka, ganito. Yun. Pero sa ring, doon walang boss, no? Walang magba-backup sa'yo. Di ba? Doon, ikaw lang at ang kalaban mo, nakaharap sa doon ang tunay na nakatapangan. No? Abangan natin yun. Di ba? Siya mga stories na ito yung gusto kong talagang bigyan din ito yung pinaka-root cause sa lahat ng ganito. No? Ano ba nangyari sa content creation sa Pilipinas? Tingin nyo ang cycle, yung mag-trash talk online, mag-gamon, mag-pustahan, mag-away, mag-hospital, di ba? Magpahayag sa social media, trending, lumaki yung followers, repeat. Cycle yan. Yun, mag-trash online, repeat. Di ba? Yan yung formula ngayon, okay? At ang nakakalungkot dito, umaandar at nag-trend ang video. Nag-viral ang issue, lumalaki ng pangalan sa lahat ng involved. Well, kasi ako, ganun dito, at lumalaki yung mga issues, gatasan. Diba? Yun. Kasama kasama si Wangbo yung naduguan. Sigurado mas maraming followers na yan, diba? Ngayon, kaysa bago na siya nahataw, ironic, di ba? Na-hospital ka, pero lumaki yung fanbase mo. Wow! Galing! Matibay! Kasi Tamadachi, kahit may pending case, may mas maraming nakakakilala sa kanya niya, mas maraming nanonood na susunod sa live niya. Di ba? Ito si Awit, nag-trend na naman. May nanonood na naman. May magko-comment na naman. Di ba? Lahat ng nanalo sa cloud, pero lahat talo sa buhay. At ang tanong ko sa lahat ng mga stories, kasama na tayo dito. Tayo ba ang problema? Kasi kung hindi tayo nanonood, di sila gagawin ng ganitong content. Kung hindi natin pinanood ang gulo, hindi nila gagawin content ang gulo. Kundi hindi nag-trend ang karahasan. Hindi nila gagawin formula ang karahasan. So, sa habang pinupunan natin, tanungin din natin yung sarili natin. Bakit tayo nanonood? Entertainment ba? Chismis ba? O talagang concern tayo sa issue? So, hindi ko sinasabing huwag tayong manood. Ang sinasabi ko dito, huwag natin i-glorify. Huwag natin gawing inspiration sa ang karahasan. Huwag natin i-celebrate ang gulo.
Paralan natin, pag-usapan natin, pero punayin natin yung tama. Okay? At yun ang ginagawa natin dito sa ating channel naman, Mr. Ace. Yun, sa isang bagay pa, ang stories hindi dapat kalimutan. Sa payag ni Awil, sinabi dyan may kasong isasampal laban kay Tomodachi. At tama lang yon, okay? Tama lang yon. Kung kung tinangko mo sa isang tao na na-hospital siya, may legal consequence yan. Kahit pasabihin mong irorobok ka. Sa batas kasi, masters, provocation ay mitigating circumstance, Ibig sabihin, pwedeng pabawas ng parusa, pero hindi yan justification. Hindi yan defense, Hindi yan pwedeng, kasi kinukulit niya ako, ganito, ganyan. Yung mga sinasagot mo sa korte, malaking pagkakaiba yun, okay? Ito kung si Tomodachi ay matino, ididil niya. Yan ang tama. Okay? Makipag-areglo, magsasorry ng totoo, o harapin sa korte na maayos, Pero kung ang gagawin niya ay mag-aangas pa rin sa social media, tatanggapin pa ang challenge ni Mark Palomar habang may pending case, Then, confirm na, walang utak, puro muscle lang. Okay? So, ang totoong matapang na tao, mga stores, ay yung yung kayang umami sa nagkamali, Yung kayang manginaon kahit galit na. Okay? Yung alam kung kailan lalaban ng kailang atras. Hindi yung laging nakaready na manakit sa kapwa. Okay? So, mga stores, ito yung huling mensahe ko, sa mga issue na to. At gusto ko lang umupo kayo makinig kayo at pakinggan nyo ako. Sa issue nito lang puro tama dito. Lahat sila mali dito. Lahat may accountability. Si Wang Mo, mali yung pag-gigil sa hindi tumigil kasi kahit pinagsasabihan niya. Lalo na isang premyo, 110K, yung sinasabi niya, napustahan na seryoso usapan, Pero hindi niya deserve na ma-hospital, okay? Hindi deserve na sinumang tao na nasaktan dahil sa pagiging makulit, okay? Ito naman si Out Gamer. Mali na pagiging plastic na kaibigan. Mali sa pag-prioritize ng content over friendship. At mali sa pagbalik-balik sa gambling promotions. Habang pinagmukhang drama ang pagbabago. Yan noon, di ba? Ang tao na umiyak sa camera parang humingi ng tulong. Tapos babalik din naman sa parehong bisyo. Hindi ang pagbabago yan. Panloloko na yan sa tao. In short, ginagawa mo iyak for the PR, for the content. PR yun. Yan. So, ito naman si Tomodachi, mali yung pag-result sa karahasan. Nanalo ka sa bilyar, oo. Nanalo ka sa 110K, nanalo ka ng pustahan. Di mo kailangan manako ng tao para patunayan na panalo ka. At ang tunay na na panalo ay marunong kang magpigil kahit kaya mong bumanat. At kung pangalawang beses na to at pattern na di na yan coincidence character na yan, di ba? At saka si Mark Palomar, respeto sa tapang at umamong. Pero sana kung matutuloy man yan ang laban, gawin ng mas magandang formal, legal at may respeto. Sa ring may referee, may rules, may medical team. Hindi sa kalye, hindi sa bilyara, hindi sa party na. Kung tutusin, mas maganda isama mo rin si MJ para sa promoter. Kasi legal, siya Di ba portal siya sa mga Battle of Viewership. Kung pwede lang, Pero pag wala, wala. Ibang, organizer. Yun. Sa ating lahat naman, kasama na ako dito, including me, huwag natin gawing normal ang karahasan bilang content. Okay? Huwag natin i-celebrate ang gulo. Huwag natin i-reward yung viewers at followers para ang mga taong lumalabas tangan sa kapwa. Okay? Ang pinakamalaking takeaway dito, ang social media hindi excuse para maging violent. Ang content creation ay hindi lisensya para manakit. Ang pagiging trend ay hindi katumbas sa pagiging tama. At ang 110
110k pesos ay hindi katumbas na dignidad, kalusugan at kariyaan ng isang tao. So sana matuto tayo lang dito Hindi lang yung mga involved kundi pati tayo manunood. Okay? At yan ang aking opinion ko dito mga stories. No? Sana magustuhan yung episode ito sa aking video reaction. Mga stories na tanong ko sa inyo, ilagay nyo sa comment section. Sino ba talaga ang pinakamali sa lahat ng involved dito? Si Wangbong ba na nanggigil? Si Aud ba na nag-vlog imbes na tumulong? Si Tomodachi ba ng nako? O yung tayong lahat pinapalaki pa ng issue? At saka isa pa, gusto nyo matuloy yung Tomodachi, gusto nyo bang matuloy yung Tomodachi versus Mark Palaman? O mas mabuting sa legal na proseso lang dumaan sa lahat? Well, comment down below, mga stories, gusto ko marinig yung mga side nyo. Kung gusto nyo ang ating ganitong content, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa baba. Again, ako pala si Mikey, at as always, thank you so much. And have a great never ending stories. Bye.